Ang kinu-question natin dito ay yung involvement nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang asawa dito sa illegal drug trade. Pero ngayon po lately, sinabi po niya he is not for it, and recently he said he is not opposing it. Not for it, not opposing it. Napakahirap po ng ginawa nila kay DC Presidente dahil nag-hearing muna sa Kongreso bago nakakuha ng supposedly evidence. Kaya ba hong i-impeach si Vice President Duterte? Kasi unfair naman talaga sa mga senador yan. Magkakamping period na. Saka na namin problemahin yan pagbalik after election. Pwedeng ituloy ng Senado ang impeachment trial ngayon kung gustuhin nila. Banjing-banjing sila gawin ito. Siguro wala naman silang basihan ngayon. Huwag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon lang namin ipinasa. Hinahamon ko ngayon si Senate President Escudero. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, yung season, okay. It's there's hindi. Should I say millionaire? Sama-sama tayo, babago. Para maging millionaire. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo dito mga kabataan sa ating munting bahay. Ang reaction video ng Danagan Balita News Update. Welcome ho sa mga nanonood ngayon at sa mga bagong salta. Like na ho kayo, mag-comment at mag-share. Subscribe na rin ho at pindutin ang notification bell. Para pag mayroon ho tayong mga bagong i-upload na mga video, agad-agad ho kayong man-notify kabalitaan. At kayo din unang makakapanood sa video ito. And of course, sa lahat ng mga Pilipino sa lupalop ng ating mundo, mabuhay ho tayong lahat at tuloy lamang ang laban na mga kabalitaan. Overseas Filipino workers sa Luzon, Visayas at Mindanao, heto na naman ho tayo nagbabalik. Welcome na welcome ho kayo at meron ho tayo ngayong pag-uusapan patungkol ho sa usapin pa ring impeachment laban kay Inday Sara Duterte. At dito na naman ho, ipapakita na naman natin itong komento ni Professor Malotikia kung bakit nga ba nila in-impeach si Inday Sara Duterte. Ganon na nga ba talaga kakapal ang pagmumukha ng mga buwaya dyan sa mayabang kapulungan? Ganon na nga ba talaga kawalang hiya ang mga tungwisista dyan sa mayabang kapulungan? At ganon na nga ba talaga kaganid, kakawatan na mga iilang tungwisista dyan sa mayabang kapulungan? Karma is real. Sabi pa nga ni Inday Sara Duterte, ang gaba sa Ginoo dili magsaba. Inood na. Kumbaga, totoo ho yan. Hindi ho magsaba ang gaba. Hindi mag-iingay yung karma ho. Dahil kusang darating ho yan sa sarili mo. At lalo na ho, yung mga mahihilig sa 777 at 30-30-30, ito sa inyo. Yeah. Listen up now, truth must play. Taxpayers' money they give away, but whose hands hold the strings today? They call it aid, they call it care, but the speaker's game is far from fair. 7 million for loyalty shown, but it's not his money, it's not his own. Congressmen line up, they bow and they grin, trading their honor just to cash in. 2 sorties later, 42 million's the score. Public funds turn to political gain. We say no, no, no to the 777 crock scheme. Taxpayers go, it ain't your heaven. Justice will rise, your power will fade.
souls for a little while. The speaker stands tall as if he's the king, handing out aid like it's his own bling. Families cry out for food for a home, but they get crumbs while the big men roam. This ain't charity, this ain't right. It's a shadow play in the dead of night. We say no, no, no to the 777 Croc scheme. Taxpayers go, it ain't your heaven. This is our money, not your parade. Justice will rise, your power will fade. Oh, the speaker's sorties are a show, a grand performance all for the dough. Behind the curtain, the puppets dance, trading conscience for a second chance. But the people see, the people know this burning fire's about to blow. From our cop to our X to two-pad schemes, it's not as benevolent as it seems. They hold the poor in a cycle of shame while building empires on borrowed fame. Unity's our weapon, truth is our guide. We'll tear their facades, let justice preside. We say no, no, no to the 777 Croc scheme. Taxpayers go, it ain't your heaven. This is our money, not your parade. Justice will rise, your power will fade. Oh yeah, stand up, stand strong. Our voices will rise and claim the day. The speaker's throne will shake and fall, for the people's voice will conquer all. No more 777, no more lies. It's time for truth to pierce the skies. Na na na, hey hey hey, the people rise to claim the day. Alam nyo, pag-uusapan natin ang impeachment. Marami nang sinabi tungkol dyan sa impeachment. Kaya napapanahon dahil merong nag-file na ng impeachment kay Vice Presidente Sara Duterte. Pag-usapan ho natin, ano ba yung impeachment? Alam mo, ang impeachment ay proseso kung saan ang legislative branch ay nag-i-initiate ng charges against a public official for misconduct. Okay? For misconduct, general po, wide yun. Makikita natin sa ating saligang batas, ang impeachment po ay pwede lamang sa Presidente, Vice Presidente, members ng Supreme Court or Korte Suprema, members ng Constitutional Commission, COMELEC, Civil Service and Commission and Audit, at ang Ombudsman. So, yung pong mga nagsasabi, pwede mong i-impeach si Congressman ganito, si Senator ganito, hindi po. Kasi po yun may mandato. Okay? At ang proseso nila para ma-censure ay dadaan sa Ethics Committee ng both chambers. So, balik ulit tayo sa impeachment. Ang sabi, yung impeachment daw ay masalimuot na proseso. Napakasalimuot ho nun kasi political in nature ang impeachment. So, kailangan may magfa-file, okay? Kailangan under oath, yung final na complaint, at bibigyan ni SecGen, i-refer sa Speaker, and in 10 days, dapat si Speaker magsabi, oo, i-refer ko sa Committee on Justice. At dun po sa Committee on Justice, dalawa pong question, yung substance and form. Nagpo-conform ba yon? Bago pa pumunta sa charges. Impeachable ba yung complaint nyo? So, makikita po natin noong January 13, nagkaroon ho ng massive rally, no? Ang Iglesia ni Cristo, kasama po ng ibang mga kasamahan. Kung saan, ang usapan doon, no to the impeachment of the Vice President. In support of what the President said, no? Initially, na hindi ako pabor dyan sa impeachment, gugulo ang bayan, at kulang na sa panahon. Alam po nyo, ang Kongreso magre-recess by February 7. So, ang naiiwan na lang na session day sa kanila, 3 na lang. Next week, Monday, Tuesday, Wednesday. Tapos,
adjourn sila. Ang balik na ho nila sa June pagkatapos ng eleksyon. At sa June, 12 session days ho ang naiiwan para magsara ang 19th Congress. So, balik ko ulit tayo sa impeachment, no? Ang sinabi po doon sa rally, hindi naman tayo nagko-call ng pag-alis ni Numan. Ang sinasabi lang naman doon sa rally ng Iglesia ni Cristo, wag na natin i-pursue yung impeachment. At malaki ho yun, no? A total of 4.8 million nationwide, no? 10 areas po yung na-cover outside of Metro Manila, at of course ang Metro Manila sa Quirino Grandstand, nakita po natin yung laki. Ano po ba ang grounds for impeachment? Meron po tayong 6 mga grounds. Ang unang-una po, culpable violation of the Constitution, deliberate and willful breach of the Constitution. Ano po yung willful? Ay talagang pinagplanuhan at talagang gusto nilang wag sundin ang saligang batas. Ang pangatlo po, treason. Ang treason naman po, betrayal of the country, typically aiding its enemies during wartime. So, ang treason po during wartime lang. Kung wala po tayong wartime, hindi naman po pwedeng i-invoke ang treason. Bribery, ang pangatlo, offering, giving, receiving, or soliciting anything of value to influence the actions of an official. Bibigyan mo ng pondo para gumalaw dito. Bibigyan mo ng regalo, kung bahay, kung kotse, para kapaboran. So, bribery, no? Kickbacks is a form of bribery. Tapos po, ang pang-apat, graft and corruption. Ito po yung illegal or unethical actions that enrich oneself or others to the detriment of public interest. Yumaman ang sarili na apektuhan ang ordinaryong tao, ang taxpayers, ang 110 million Filipinos. Yun po ang graft and corruption. Marami na pong na-issuehan yan, no? And then, other high crimes. Ito po yung offenses which demonstrate an abuse of power or breach of public trust. Medyo po yung other high crimes ang hirap i-classify, no? And then ang catch-all, yung sige, hindi po masa doon sa 5 grounds. Pwede mong hulihin ang isang public official through the betrayal of public trust. Ano po ba yung betrayal of public trust? Ito po ay acts that are considered reprehensible by the standard of public accountability, often involving ethical misconducts or gross negligence. So makikita po natin doon, catch-all talaga yon. Pwede mong sabihin, hindi, betrayal of public trust. Napakadali mong sabihin betrayal of public trust. Napakahirap pong i-prove. Okay? Katulad ng sinabi ko, ang impeachment po, hindi lang naman po ang presidente o vice presidente, nagkaroon na po rin ng impeachment sa ombudsman, nagkaroon na rin po ng impeachment sa Chief Justice of the Supreme Court, nagkaroon na rin po ng impeachment sa COMELEC. Marami po yan. Pero ang bukod tanging nagniningning sa impeachment ay yung pong impeachment ni Chief Justice Corona at saka po ni President Joseph Estrada, no? Yung pong kay Corona, napakahirap po nun. Hindi nahuli dun sa charges na nakalagay dun sa impeachment complaint. Alam po nyo kung saan nadali? Salin. Ganun kasimple. Okay? Pero, makikita po natin, napakasalimuot nun kasi may mga evidence na bigla na lang iniwan ni Small Lady, natatandaan niyo po yun. Yung naman kay Presidente Erap, ang magic na envelope. Ayaw buksan yung envelope. Pagkatapos, that resulted into unseating. Pero kung binuksan at inalaw yung pagbubukas ng envelope, hindi sana po nagganon ang ating kasaysayan. Sino ang presiding officer? Pag presidente po ang ini-impeach, ang presiding officer po ay Chief Justice. Pag ang ini-impeach ay ang Vice President, ang presiding officer po ay ang Senate President. So, pag kayo'y na-impeach, so, charges, and then, ang nagiging court po ay ang Senado. So, yung 24 senators, 23, dahil si Senate President ang presiding officer, kung kayo'y Vice President Sara Duterte, sila po ang magiging hukom. Kaya political process po ang impeachment, no? So makikita niyo po nung panahon ng impeachment kay Chief Justice Corona, tatatlo lamang po ang bumoto para wag siyang ma-impeach. Si Senator Miriam Defensor Santiago, si Senator Joker, at si Senator Marcos, no? At makikita niyo at what level medyo nahinaan nung ayaw na ho ni Chief Justice sumagot. So, napakahalaga po na open ka, transparent ka, at sumagot ka. At again, iba po ang public opinion, the court of public opinion, and the impeachment court. So, kung minsan naapektuhan ang impeachment court ng court of public opinion. So, pag kayo'y na-impeach, either censure
or kaya po removal from office, and kung minsan may perpetual disqualification from holding an office. Siguro ho mag-e-end tayo dito, no? Yung pong sinabi ni Presidente na wag nang ituloy dahil ilan na lang naman ang session days, magkakampanya na, yung po ay lumabas through a text ng isang broadcaster at nag-confirm naman ng Presidente. Pero ngayon po lately, sinabi po niya he is not for it, and recently he said he is not opposing it. Not for it, not opposing it. So kung kayo ang nanunood, pinagmamatsyag itong mga nangyayari, napakahirap po ng ginawa nila kay DC Presidente dahil nag-hearing muna sa Kongreso bago nakakuha ng supposedly evidence to file an impeachment. 3 po yung nakafile, hindi po nakakuha ng 1/3 para idiretso sa Senado, pero hanggang ngayon ho, hindi rin i-refer ng SecGen sa Speaker. Again, babalik tayo, 3 session days to go before the election, and pagbalik nila June 2 to 13, that's a total of 6 session days. Kaya ba hong i-impeach si Vice President Duterte? At answerable ho ba si Vice President Duterte sa mga charges na na-file sa kanya nitong mga key stakeholders na nag-file ng impeachment? So ang sagot po dyan, wala sa atin. Patuloy po tayong magmatsyag at abangan ang mga susunod na kabanata dito sa impeachment. Ang napakahalaga po, pag kinonsider ng Committee on Justice yung impeachment, any of the 3, under the rules of the House, may 1-year ban from filing another impeachment. So tingnan ho natin, ilan na lang ang session days. The Committee on Justice has not taken cognizance. Hindi pa nila natatanggap yung complaint. So under the House rules, mukha hong naghahanda sila for an impeachment in the 20th Congress. Marami pong salamat. Ito po si Malutikia. So ayun po ang malinaw na pagpapaliwanag ni Professor Malutikia, mga kabalitaan. So hindi pa pala ito natanggap ng Committee on Justice, mga kabalitaan. At merong lapses, ika nga. Alam na ho natin na kahit anong gagawin hong pagrireklamo dyan sa Kamara na hindi ho, kumbaga yung constitutionality ba or tinatawag nating questionin kung ito ba'y unconstitutional or constitutional, mga kabaitaan. Hindi pa rin ho yan papakinggan nila dahil sila po ay magkasabwat dyan sa mayabang kapulungan. Kaya nga po, yung Makabayan Block ay inis na ho dito sa Senado, pati ang Kamara, kasi nakabinbin pa rin ngayon, tenggang-tenga, mga kabaitaan, dahil last minute na ho nila ito dinala ho dyan sa Senado. Si Senator Bato de la Rosa ay atin naman hong pakikinggan dahil siya po ay may sinasabi ho dito patungkol sa impeachment laban kay Inday na nilang yaman ng bayan. Pinilit naming maniwala, nagtiwala sa salita, pero bayan ko nila. Alright, nagbabalik ko tayo dito, mga kabitan. Again, meron ho tayong 45,674 subscribers. Madsalam ho sa inyong lahat. Ay, hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo kasi si Bossing YouTube nagsabi na ho sa atin na out of 100% ng mga viewers ay 50% lamang ho ang nakapag-subscribe at ni-comment minsan hindi man lang daw. Kailangan ho idamihan ho natin yung likes itong ating video ito at yung subscribers ho sana madagdagan po, mga kabitan. 50,000 target natin bago matapos ang or bago magkaroon tayo ng election, and bago matapos ang taong 2025, sana makakuha tayo ng 100,000 subscribers, mga kabaitaan. Huwag niyo pong i-skip yung ads na inyong mapapanood ho dito dahil yan po ay nakakatulong sa inyong lingkod, kabalitaan. Yun po ang sinasabi ni Manong Ted at siya mismo ay talagang excited na. Makikita mo talaga si Manong Ted na medyo may kinakampihan ho dito sa usaping impeachment, mga kabalitaan. Hindi po ho ba? Talagang maramdaman mo hindi gaya ni Karen Davila na ididiin ka ho talaga kasi gustong-gusto nila ma-impeach si Inday Sara Duterte. Pero itong si Manong Ted, although balance siya, fair po yung kanyang pag-broadcast at mararamdaman ho talaga natin na ito ay talagang pro-Duterte, mga kabalitaan. At anyways, hindi naman ho natin alam kung sino talagang iboboto nito, pero based on our observation, nakikita ho natin na may suporta ho ito na makukuha si Inday Sara kay Manong Ted, mga kabalitaan. At mantakin nyo po, 8 senador lang pala ang pwedeng makaboto na ma-acquit ho itong si VP Sara Duterte. So dyan ho kinakabahan, mga kabalitaan, Makabayan Block at nitong Kamara, dahil malamang sa alamang matitikman na ho nila yung alat
alat na may kasamang, sabihin na lang natin, pagsisisi. Dahil ito ay gagawin ang impeachment pagkatapos na ng halalan. At itong ginawa ho nila na isang katangahan, mga kabalitaan, hindi ho nila naisip na ito ay malaking tsansa ho kung saan, mga kabalitaan, na binibigyan ho nila ito ng tinig at pinapalambot yung mga pangalan ng mga senatorial balls ilalim ho sa PDP laban, mga kabalitaan. Talagang nangingit-ngit sa galit ang taong bayan sa kanilang ginagawa ho. At yung kanilang resback, malalaman ho natin yan sa darating na halalan. Kaya yung pakiusap po natin sa ating mga kapatid, sa ating mga masugid na tagapanood, mga subscribers at lahat ng mga mamamayang Pilipino na nakakapanood ho sa video ito, ito lang po yung pakiusap po natin sa inyo. Kung gusto po ho natin makamit o makuha muli ang kapayapaan at seguridad sa ating buhay, kailangan ho maibalik natin sa 2028 ang mga Duterte, mga kabalitaan. At paano ho yan mangyari na si VP Sara Duterte hindi ho ma-impeach, hindi makonbikto at para muli makatakbo ho sa 2028 presidential elections sa pamamagitan ho ng pagboto ho natin, straight vote ho tayo sa mga senatorial slate ng PDP laban kabalitaan. Isa-isahin ho natin ito. Itong si Dr. Mata, number 42, pakatandaan niyo po yan. Number 34, si Attorney Lambino, sinundan ni Attorney Hinlo, number 30, at yung Duterte Youth Party List, Bisaya Youth Party List, at Ipanaw Party List, mga kabalitaan. Din huwag niyo pong kaligtaan, kasama ho rito si Pastor Kibuloy, number 33. At sinundan ho ito ni Congressman Marcolita, number 38. At itong si Attorney Vic, number 50, Rodriguez, Senador Bato de la Rosa, number 22, Senador Pongo, number 28. At kasama na rin dito si Attorney Jimmy Bondok, number 10. At yung artistang si Philip Salvador, number 58, mga kabalitaan. Pag sila ho maipanalo sa halalan, sigurado ho, wala na ho yung impeachment, hindi na ho yan tatalab, mga kabalitaan. Yan lamang ho ang ating maibibigay na tulong na makabawi man tayo sa ating pangalawang Pangulo VP Sara Duterte. Kung siya man ay gusto nating patakbuhin sa 2028, kailangan ho ipapanalo natin yung senatorial balls ng PDP laban, mga kabalitaan. Para mabalik na naman, manumbalik yung saya at kapayapaan o hindi kaya pag-unlad sa ating bansa, sa ating ekonomiya, mga kabalitaan. Ngayon, sa video itong ating ipapanood sa inyo ay talagang balisa, litong-lito, inis na inis, galit na galit, lahat ng mga masasamang salita ay naandyan na ho, makikita natin sa kamera at sa Makabayan Block dahil pinaninindigan ni Senate President Cheese Escudero na ang pagpapatuloy at ang pagdinig sa impeachment ay gagawin lamang sa kanilang pagbalik pagkatapos ng election, kabalitaan, June 2. So malamang sila ay talagang malulusaw ho sa kanilang pagiging manhid, pagiging hindi tapat sa kanilang mga tungkulin at sa taong bayan, kabalitaan. Convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment ng judges, kailangan may sesyon ang Senado. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon. Iba yan sa Senate. The impeachment court is not a legislative body. Kung pansinin nyo, pag legislator ka, may oath ka as legislator, di ba? Pero ang mga senador, pag magkaroon na ng impeachment trial, meron silang hiwalay na oath as impeachment judges. Kaya hindi sila sa Senate. Hindi sila dependent ang buhay nila sa Senate. I-suspend muna ang Senate hearings, ang legislative proceedings nila. Lalo na ngayon, wala na silang itatakel na bill. Tapos na ang halos majority ng mga bills nila. Kung babalik sila sa June, ano na lang yun? Pro forma na lang halos yun. Kaya they have all the time now until June 30 na mag-impeachment trial. So,
yung punto na lang dito is this: pwedeng ituloy ng Senado ang impeachment trial ngayon kung gustuhin nila. Naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, huy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Huwag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon lang namin ipinasa. So kung kaya ng kasabihan, kung gusto, ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, hinahamon ko ngayon si Senate President Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. Ang kapal ng mukha nitong convicted child abuser, mga kabaitan, ano? May naghahamon pa kay Senator Escudero. Ano yan? Kagaya sa'yo, bobo? Ha? May basihan yung sinasabi ho nila. Hindi kasing utak mo yan sila ulupong na matandang ewan ko lang, ano pa, ha? Sabi nga ni Abante, ina mo. Ina mo Castro. Hindi daw yung pagmumura, ha, sabi ni Abante, mga kabaitan. Lakas ng tama nitong babaeng to. Kala mo naman bagay sa kanya yung mga sinusuot niya pagiging, so naman sumusuot siya ng Amerikana, hindi talaga bagay, mga kabitan, kasi traitor nga. Traitor sa ating bayan. Tingnan mo yung pagmumukha nito, hindi nga panipaniwala nga. Tingnan mo yung pagmumukha nito, mga kabitan. Talagang uupo sila diyan sa Kongreso para lang manggulo. Sa panahon ngayon ni Tamba, ito yung pinakagulong administrasyon diyan sa Kamara, mga kabitan. Kompleto sila dyan. Pinaka-magulo, pinaka-walang kwenta, pinaka-corrupt na budget sa budget sa taong 2025. At parang halos talaga mga buhaya na dyan, mga kabaitan eh. Naubos na yung mga goldfish dyan. Kinain na ng mga buhaya, mga kabalitan. Ito, pakinggan muna natin to si Agent Morales. Okay. Magandang umaga po, Atty. Badong, Agent Jonathan Morales. Ano po ang inaasahan natin ngayon, Atty. Badong? Ang clients po natin won't be attending yung hearing before the House because we have raised issues with regard to the invitation, and for the purpose of such, that's why we will be filing a petition as approved by Sir Jonathan Morales, questioning the validity and constitutionality of the said invitation in aid of legislation. Kay Agent Jonathan Morales po, bakit po kaya sa tingin ninyo kayo ay isama sa kategory ng pagiging pogo or narco vloggers ng House of Representatives? Yung nga rin ang tanong ko dahil mukhang baliktad, dahil kung titignan naman natin na talagang ang kinu-question natin dito ay yung involvement nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang asawa dito sa illegal drug trade. At ganun din dun sa paggamit nila ng ipinagbabawal na gamot. At ito ay mayroon akong mga ebidensya at ito talagang pinaninindigan ko na itong si Bongbong Marcos ay talagang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga dapat dito ang pinag-uusapan yung involvement ng mag-asawang Marcos sa illegal na droga. Hindi dun sa mga vlogger na katulad namin na binibintangan kami na kami ay pinoponduhan ng mga drug lord. Baliktad hindi kaya kayo ang pinoponduhan para kami ay sirain. Yun Matapang po ninyong hinaharap ito at we all know kung ano na po ang naging pattern ng pagdinig sa Kongreso ng mga ganitong committee hearing. Handa po ba kayo sa pangalawang pagkakataon ay ma-cite in contempt na una nang nangyari sa inyo sa Senate dito naman sa House of Representatives? Oo, nakahanda talaga kami, lalo na. At ito talagang inaantay ko yung pagkakataong ito. Kaya lang pumasok itong ating legal counsel at sinabi nila, tingnan muna natin itong avenue at para matiyak natin yung constitutionality dito sa proceedings na ito na ginagawa, sapagkat kitang-kita naman na mismong rules of procedure nila binabiolate nila, hindi nila iniintindi. Kumbaga sa meron silang rules of procedure para doon sa doon sa pagkakandak ng inquiry in aid of legislation, pero sa nakikita natin may mga precedents kung saan katulad nung ginawa
nila doon kay Colonel Grijaldo na kinontempt nila, talagang lumalampas sila doon sa pagpapataw ng parusa sa mga resource persons na kinokontempt nila. Kaya ito yung kaya mas maganda rin talaga nasundin natin yung mga pagpapile ng mga petition para questionin yung legality o constitutionality ng mga ginagawa nitong mga mambabatas na ito. Sir JM, wala na pong duda sa amin yung tapang mo at yung iyong paninindigan sa iyong pinaniniwalaan. Pero ano po ang take na inyong pamilya na sa pangalawang pagkakataon ay maaari niyo po silang mailagay ulit sa alanganin, kagaya ng unang pagkakataon na nangyari ito sa inyo sa Senate? Alam niyo, nakakalungkot nga, pero pikit mata at talagang sarado ang tenga kapag katungkol doon sa mga pakiusap ng aking pamilya. Sapagkat sa mga pagkakataong ganito, mas nananaig yung yung sigaw, yung boses ng taong bayan. Sapagkat kung sa pamamagitan ko ay isa ako sa magiging bahagi o gagamitin ng taong bayan para magkaroon ng katarungan, talagang mas pipiliin ko kaysa sa pamilya yung taong bayan. Mensahe niyo po, sige, i-add ko na yan. Sa mga member ng Quadcom, Agent Jonathan Morales, bilang dating kagawad ng Philippine Drug Enforcement Agency, may umabot ba sa radar nyo na isa sa mga ito, ilan sa mga ito, ang gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot? Alam niyo, sa totoo lang, opo. At ito ay nandoon sa PIDEA database, nandoon sa NDIS yan. Ayoko lang na manggaling sa akin, pero kung magkakaroon ng pagkakataon sana, mismo itong Quadcom o Tricom, bakit hindi nila supinahan ng Duces Tecum, itong PIDEA para i-produce itong mga yung mga information o yung mga classified information para kahit na tawag dito yung tawag doon yung secret na conference, executive session, makita nila, mapatunayan nila sa mga mata nila na nandoon yung pangalan nila. Naniniwala ka ba na itong ginagawa ng Quadcom ay pinopondohan na rin ng mga sindikato ng droga na nasagasaan ng anti-drug campaign ni PRRD? Matagal na, sapagkat ito yung pagkakataon nilang gantihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga talagang napila yung negosyo nila. Sa mga nangyayari lang ngayon, makikita na atin kung sino-sino dito sa mga politiko rito ang mga narco-politicians. Ito rin yung mga sumusupil sa karapatan ngayon ng mga vloggers. Sila itong mga nasasagasaan. Kaya nga lahat ng mga nasasaktan sa mga inilalabas ng mga vloggers, kayo mismo yung mga narco-politicians, kayo rin yung mga nakikinabang dyan sa Pogo operations. Huwag kayong mga ipokrito, mga punyeta kayo. Naniniwala po ba kayo sa hustisyang maibibigay ng pagsusumiti natin ng petition ngayon sa Supreme Court? 50-50. Pero sana ibase nila doon sa doon sa mga jurisprudence o doon sa talagang matalinong pagtatasa na ito makita nila na talagang merong paglabag. Makikita naman talaga nila 'yan dahil merong rules of procedure na hindi ginagalang. Okay, thank you very much po. Tahimik lang daw tayo, wag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa apoy. Ito na ang kwento ng bayan, wag magpapaloko. Rabay kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer tinuturo nilang salarin, pero sa mga galawan nila hindi tayo pwede manahimik na lang. O ang mga politiko na akala mo'y banal, puno ng korupsyon, galawan ay scam, silang may kapangyarihan, sila rin ang huwad. Huwag nila tayong takutin dahil ang bayan ay galit. Ayaw nilang mapuna, kunwaring totoo, pero nakalibing sa proyekto ang perang ninakaw sa tao. Kung fake news ang problema, laban tayo dyan. Pero sinong maghuhusga sa mga buwayang gahaman? Ay, kung hindi nyo matitig kung mga aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatinag. Kayo sa salamin ng katotohanan sa vlog ng bayan kung saan kayo nahuhubaran. Malang yung ikulong ang kalayaan sa mga batas na bulok, tapos kalayaan din ang kapalit na aming katahimikan. Hindi ka mga
komite para sa hustisya kuno. Pero puro mga libores ang nasa mesa ng husgado. Di na kami bulag sa script, inyong magbabo. Binabalitad ang kwento para kayong magkabarkadang tiktik na masalaw. Fake news, dapat tigilan pero aminado. Ang pinakamalalaking kasinungalingan galing sa Kongreso. Di nila kaya ang kritiko, pinapatahimik ang mga ito. Pero ang bayan kasi na hindi nyo na mapapapikit pa. Kung nyo na matikikom ang aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatingan. Fake news dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tawid patahimikin lang. Nang kung tunay kayong para sa bayan, magpakalinis muna bago kayo maghusga. Tingnan ng sariling dungis, walang espasyo para sa gahaman at duwag ang laban para sa katotohanan, sa tapat ang nararapan. May oras pa para magising, para magsisigaw, kundi kami yung magpapatuloy ng laban. Di nyo kami malililang, di nyo kami mapapasuko. Fake news, labanan at katotohanan lang mananalig. Kahit kung hindi nyo matitikom ang aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatingan. Fake news dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tawid patahimikin lang. Ang bayan ay hindi tahimik na saksi, kami boses ng katotohanan, walang takot kanino man. Try ko, tandaan nyo, kami ang boss, hindi kayo. Sa laban ng bayan, katotohanan ang mananatili. Ngayon po mga kabalitaan, so malinaw pa sa crystal clear ang naging payag ni Agent Morales na di umano ang nasa TRICOM ngayon at sa WAD Committee. Sila di umano ang mga protector ng, alam niyo na, at tinatawag na narco politicians. Kaya gusto nilang patahimikin ang mga sinasabi nilang, lalo na sa akusasyong bayad ng mga narko at pugo vloggers, mga kabalitaan. Ayun, no? Maraming salamat sa 45,678 subscribers! At sa hindi pa po, subscribe na ho kayo dahil ito po ay para sa inyo mga kabalitaan, para mas mapalawag pa ho yung ating paglalahad ng mga impormasyon. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat. At lalo na ho sa mga moderators natin, lahat ng mga nanonood, God bless sa ating lahat kabalitaan. To God be the glory. Mwah! Chip chip. Mwah! Peace out.